Sa ilang sandali lamang po ay opisyal nang bubuksan itong Morionan o itong soft opening ng Morionan 2023 and Agritourism Trade Fair dito naman po sa San Miguel, Buac, Marinduque Expo Area. At inaasahan na po natin na ito po ay opisyal na pasisinayaan mismo at pangungunahan ng ating gobernador, Presbitero Velasco Jr. na kasalukuyan na natin pong nasisilayan dito sa Marinduque Expo. Sa bahagi pong ito ay makakapanayam natin ang Provincial Director ng Department of Trade and Industry, DTI Marinduque, si Provincial Director Roniel Macatol, para naman po hinga natin ng ilang mga impormasyon sa kung papaano at ano ang pinakalayon ng gawaing ito. Magandang araw po, Provincial Director PD. Welcome po sa ating opisyal na live streaming ngayong araw. Ngayon po ang araw ng Marinduque, February 21, kung saan kanina nga po ay nagsagawa tayo ng mga aktibidades na may kaugnayan naman po sa pagdiriwang ng ika-103rd taong pagkakatatag ng lalawigan ng Marinduque. At nandito po si PD Roniel Macatol. PD, papaano ho ba kayo? Bakit natin sinasagawa ang ganitong trade fair? Magandang hapon, Sir Myong. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Maligayang ika-103 taon ng pagkakatatag ng probinsya ng Marinduque. Ngayong araw po ay pasisinayaan natin itong ating tinatawag na Marinduque Expo na mayroong temang Morionan 2023 and Agri-Trade and Tourism Fair. No? Kung iisipin po natin ay mas pinaaga po ngayon ang pagbubukas ng ating trade fair, no, ang ating Agri-Trade Tourism Fair, bilang pagdiriwang na rin nga po nung ika-103 taong pagdiriwang ng pagkakatatag ng ating probinsya. No? Ito rin po ay pagkakataon na para mabigyan ng mas mahabang panahon yung ating mga micro, small and medium enterprises na makapagtampok ng kanilang mga produkto at serbisyo sa ating mga kababayan. Kasama po dito ang 50 mga food establishments na magbubukas ngayong araw at 2 establishmento na nagpo-provide ng tattoo services. At sa April 21 po, mas marami pa pong mga magbubukas, no, during panahon na po ng ating mahal na araw, no? Mas marami pa pong magbubukas para naman po i-welcome yung mga bisita, yung ating mga turista na pupunta po dito sa ating probinsya. PD, gaano at ano-ano po yung mga produkto na inaasahang makikita at mabibili ng ating mga kababayan dito sa Marinduque Expo? Yan. Sa ngayon po, ito po yung mga food establishments, no? Ano po ito, binubuo po ito ng 50 establishmento na yung iba po dati na nating kilala, no? Mga homegrown names na po sa food establishments. And sa ngayon po, minarapat din po ng komite na binubuo po ng Provincial Government of Marinduque, DTI, Tourism Council, PCCI at ng iba pa na isali din po yung mga startup, no, yung mga ngayon pa lang susubok na pumasok sa food business, no. By April 21 po, magbubukas din po yung mga pavilion naman mula po sa ating mga 6 na munisipyo. Kasabay po noon yung mga micro, small and medium enterprises, yung ating mga homegrown, yung mga ipinagmamalaki ng Marinduque, katulad po ng mga Oraro products, ng ating banana chips, ng ating mga cacao products, at pati po yung ating mga non-food, katulad po ng mga nito, mga gawa sa bamboo, mga woodcraft, no, mga furnitures, no, ay itatampok din po natin yan. PD, ano po ang ano po ang ginawang partisipasyon ng inyong tanggapan para mabuo itong Morionan itong Agri-Trade Fair o Agri-Tourism Trade Fair na ito? Ayan. Nung na tinawag tayo ng provincial government at ng opisina po ni Congressman Lord Alan J. Velasco na sa plano na ngayong araw nga ay simulan itong ating Marinduque Expo. Ang DTI po ay katulad po ng dati ay
tumugon na po, no, kasi usually kami po yung gumaganap bilang secretariat, no, nitong expo. So yun, kasama po kami doon sa organizational meeting na matatawag, no, yung sa pagbubuo ng mga plano. Yan, kasama po tayo sa mga komite at eto na nga po, dumating na po tayo sa araw para sa pagsisimula ng ating Marinduque Expo. PD, hikayatin mo naman ang ating mga kababayan na bumisita at tangkilikin itong Agritourism Trade Fair na ito. Ayan, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayang Marinduqueño, ganun din po ang mga kababayan natin sa mga kalapit na probinsya, sa rehiyon ng Mimaropa at sa buong Pilipinas na po, bumisita po kayo dito sa amin sa Marinduque Expo sa Morionan 2023 Agri-Trade Tourism Fair para po inyong matikman, maranasan ang mga produkto at serbisyo ng probinsya ng Marinduque. Ganun na din po yung hospitality, yung pagtanggap po sa bisita ng mga Marinduqueño. Katulad po ng sinasabi namin palagi sa DTI, suportahan po natin ang produktong lokal, buy local, support local. Yan po ang ating Provincial Director ng Department of Trade and Industry, DTI Marinduque, si Provincial Director Roniel Macatol. At thank you so much, PD, sa pagbibigay ng ilang mga pahayag. At maya-maya po ay atin namang pong makakapanayam ang atin pong gobernador ng lalawigan ng Marinduque, si Governor Presbitero Velasco Jr., kung saan ay nakikita na po natin siya ay isa sa mga opisyal na pinakamaaga at unang dumating dito sa Marinduque Expo. At ilang segundo at ilang minuto na lamang nga po, mga kababayan, ay atin na pong opisyal na pasisinayaan itong soft opening ng Morionan 2023. At sa pagkakataon pong ito ay makakapanayam natin ang atin pong gobernador, ang ama ng atin pong lalawigan, Governor Presbitero Velasco Jr., para hingan po ng ilang mga pahayag at pag-iimbita na rin sa ating mga kababayan para naman po dito sa Morionan 2023, an Agritourism Trade Fair. Magandang araw po, magandang gabi po, Governor. Magandang gabi, kapatid Damyong. Governor, bakit nag-come up po ang provincial government sa ganitong inisyatiba? Well, ito po ay preparasyon para sa Morionan 2023. At alam niyo naman po na kilalang-kilala sa buong bansa itong Morionan during Holy Week. At binibigyan po ng diin natin itong event na ito. Pinapaganda po nating todo dahil nga po kailangan natin palakasin ang tourism industry. Ang plano po talaga ng provincial government at katuwang po dito si Congressman Lord Alan Velasco ay eventually ay magiging 1 month itong Morionan na activity para hindi masyadong congested ang aming lalawigan sa panahon ng Holy Week. Kaya nga itong mga ibang 3 linggo na pagdadausan din ng Morionan ay para inuulit o makikita nyo rin yung mga nagaganap during the Holy Week at talagang sa panahong yon ay makikita ulit sa ibang linggo sa loob ng buwan na yon ang mga nangyayari dito. Kaya ini-expect natin na mas lalong lalakas ang tourism industry at lalo pong makikilala ang Marinduque. Ngayon nga po ay soft opening nitong Morionan 2023. Ito po ay yung Agritourism Trade Fair at nandito yung mga produkto ng mga Marinduqueño at sino-showcase natin yan. Tapos ay marami rin mga restaurant po dito na nagtayo ng kanilang mga pwesto para po magkaroon na ng activity dito sa area dito ng Buwak. So meron ditong live performances every Friday, Saturday and Sunday. So meron din magkakaroon ng night market doon sa bandang likod na area at marami magtitinda dyan. At kasama na rin po yung ating mga magsasaka at mga producers na pwede sila magdala ng kanilang mga produkto para makita rin ng ating mga bisita kung ano yung mga
nabibili rito. So ito ho yung palalakasin natin, kagandahan ho, wala na hong COVID or minimal na lang ho. Kaya makikita po natin na talagang bibigyan po namin ng sobrang tutok itong aming tourist destination na Marinduque, ang heart of the Philippines. Maliban, Governor, sa mga binanggit niyo po kanina, ano pa po kayo yung mga pagkakaiba at mga inaasahan pa pong mga inisyatiba na gagawin ng provincial government sa pagdiriwang naman po ng Moriones Lenten Rites? Well, hindi po natin maaalis na nandyan po yung mga sinakulo, Passion of the Christ, pero iba po itong presentation ngayon at hiningi po natin ng tulong ni President Diosdado Zulueta ng Marinduque State College. At may kakaibahong presentation ngayon itong sa Holy Week. At marami pa ho tayong mga activities na nilinya. At syempre nandiyan po yung mga Via Crucis, yung mga procession po, yung ating pong mga penitensya. At yung mga Morion ho ay meron tayong Battle of the Morions. Marami ho ditong magagawa, At yung ating pong mga tour operators naman ay nagsasagawa ng tour packages para ho makapag-ikot-ikot naman yung mga bisita natin sa magagandang white sandy beaches natin dito sa Marinduque. At nandyan po rin mga magagandang kuweba natin. Nandyan po yung mga areas na maganda ho, parang outlet at nakakaganda ho. Sa pakiramdam, yung mga Sea of Clouds ho natin, marami ho tayong ganyan. So, nandito rin ho yung very rich culture namin, yung mga tradition ho namin, yung mga putong, yung mga nagpe-perform po ng kalutang. So, talaga pong mas maganda po itong mangyayari nitong Holy Week, yung Morionan, At of course, yung pong live concert ni Congressman Lord ay gaganapin din ho yun. At dinadaluhan ho yan na mahigit na 10,000. At sa ngayon ho, ay mag-uumpisa ho ang Morionan natin ng March 31, yung the week before the Holy Week. At doon nga po sa March 31 ay magkakaroon po ng exhibition game yung mga PBA legends. At magkakaroon din po tayo ng malakihang concert. Sa April 1 po ay marami pong mga aktibidades po na patungkol na rin sa Holy Week. At nag-usap na rin po kami na baka magkaroon po ng mga retreat dito sa Marinduque sa panahon nitong Lenten period. So, yung mga miyembro po ng pamilya ay marami pong magagawa rito at talagang maganda hong magbakasyon dito at ma-experience nyo naman ang Morionan dito sa 2023 sa Marinduque po. Ngayon din po, Governor, ay ipinagdiriwang at kasalukuyan nating isinasagawa at pagunita ng ika-103rd founding anniversary ng lalawigan ng Marinduque. At kanina po ay nagkaroon nga ng pamamahagi ng mga oxygen tanks sa mga barangay, sa mga kapitan ng barangay at nagsagawa rin ng banal na misa kanina. Ano po, Governor, mensahe niyo po sa ating mga kababayan sa pagunita po natin ng taong pagkakatatag ng lalawigan? Well, binabati ko po ang Marinduque dahil nag-celebrate po tayo ng 103 years na po ng founding ng probinsya ng Marinduque. At maganda po yung tema natin na sama-samang pagkilo sa pag-unlad, sa patuloy na pag-unlad ng Marinduque. At talaga pong kailangang magtulong-tulong po ang mga Marinduqueño. At ang adhikain po natin ay talagang mapaasenso po itong lalawigan ng Marinduque. Marami na ho kaming mga proyekto at programa ni Congressman Lord Alan Velasco na para maayos ho ang mga problema sa tubig, lalo na rin po sa kuryente. At yung ating mga hospital system at medical services, yung mga infrastruktura po, yung ating pong tutok at ayuda at suporta sa ating mga farmers, producers at fishermen at sa mga negosyante. So sinasabi po natin na patuloy na po talagang pag-unlad at nakikita ko po na after 3 years pa lang ng pamamahala po ng inyong lingkod ay nakikita po natin na malamang po ay maging third class province na po tayo itong darating na panahon. At iniintay lang natin yung announcement ng DOF para sa classification.
Pero talaga hong maganda na nakikita nating direksyon dito po sa Marinduque at hinihiling po namin talaga na lahat po tayo ay talaga magtulong-tulong kasi po kung talagang halos lahat ay tumutulong ay talaga pong lalong bibilis ang pag-unlad ng Marinduque. At sa pagtatapos po ng ating panayam, Governor, imbitahan mo po ang ating mga kababayan na bumisita at tangkilikin ang mga lokal na produktong makikita at mabibili dito po sa Marinduque Expo. Opo, well, patronize our own, di ba? Buy Marinduque products. Yan, ganun ho, importante. Para ho sa Japan, kahit ho, anuman ang produkto na ginagawa ng ating kababayan, kailangan pong tangkilikin para po lalong ma-improve yung kanilang mga produkto at lalo pong lumakas ang negosyo at ekonomiya ng Marinduque. At inaayayaan ko rin po yung mga Marinduqueño na nakatira po sa labas, ay bumisita naman kayo po dito sa panahon na ito at may panahon naman po kayo bakasyon yan, yung Holy Week o yung 3 days before the Holy Week. At dali nyo yung mga kaibigan nyo ho. Yun ang isang magandang tulong na maibibigay nyo sa ating Marinduque para naman makita ng mga inyong mga kaibigan kung gaano kaganda po ang Marinduque. Talagang tulong-tulong po. Napaka-importante yung mga salita po ng promotion ng ating mga kababayan sa mga kilala nila at ito ay malaking tulong po sa pagpapaunlad ng ating tourism industry. So sama-sama po tayong mag-imbita at i-promote po ang Marinduque. Maraming salamat po. Ayan po si Governor Presbitero Velasco Jr. na siyang mangunguna po sa pagbubukas at pagpapasinaya nga po ng soft opening ng Morionan 2023. Thank you so much po, Governor. At tayo pa rin po ay live na sumasayang papawid dito po mula po dito sa Marinduque Expo. At ilang sandali na lamang nga po ay atin naman pong masasaksihan ang pagbubukas ng mga nagagandahang ilaw at pagtugtog ng ilang mga imbitadong mga local band dito po sa Marinduque. Hinahanap lamang po natin sa puntong ito ang OIC ng Human Resources Management Office na si Mr. Blair Di Maano sapagkat isa po siya sa mga utak o nagsilbi at nanguna para magkaroon nga po ng katuparan at maging maganda ang inisyatibang ito dito naman po sa pagbubukas o sa soft opening ng Morionan 2023 an Agri-Tourism Trade Fair. Dito nga po yan ginagawa sa Marinduque Expo sa may bahagi ng Barangay San Miguel sa bayan ng Buac, Marinduque. Nakikita na po natin mga kababayan na dumadami na po ang bilang ng mga tao at mga individual na naisaksihan at gustong makibahagi sa gaganapin na opisyal na pagbubukas na ito ng Expo 2023 habang naghihintay po tayo sapagkat nagkaroon lamang po ng concern, anong problema sa technical setup kaya medyo nadidelayed ho ang atin pong soft opening pero base ho sa impormasyon at sa datos na ibinahagi po sa atin ng Department of Trade and Industry ay ilan po sa mga exhibitors na nandito po ngayon sa panig o sa kategorya ng food and beverage services. Nandito po ang Cravings Food and Refreshment Hub, ang cafe yan. Salamat po sa pag-ilaw Ang Cafe Señorita by Shea F&B, Cake Lovers Sweets, Pies and Pastry, ang Tunying Food House, On In Out Bar and Restaurant, ang Cindy's Cafe nandito rin po, ang Malusak Anicetta's Kitchen, gayon din ang B-Cups Food and Beverage House, Wow Ice Cream, at ang Nanay Alfia's Shawarma, gayon din ang Celia's Eatery, Hungry Yongbo. Nandito rin ang Montserrat Pizza House. Nandito rin po ang Mango and Mango 8 Sesh, ang Ate Bryce Smoothies and Snack House, Garahe Food House, ang Takoshima. Gayon din ang Coffee Essentials Coffee Trading, Merca Avenue Food House, ang Street Shed Food House, at ang ilan pa sa mga nakilahok na establishmento dito po ang Street Shed, nabanggit na natin, CM's Meat and Eat Food Hub, ang Coffee Corner, ang Dinner's Deli, ang Kamiki,
Samgyup Mandin, On In Out Bar and Restaurant, Street 74 Restaurant, Slaughter Sizzling House, gayon din ang Kalambingan Food House, ang Taste Buds, Cracks Food Hub, Mikey Highs Food and Beverages, at gayon din ang Buwak Food Corner. So, sa bahagi po ng nandito rin ang Smoky Meat by Uncle Roy, ang Lai Cha Smoke Grill Restaurant, Co Bar and Grill by Sakanto Cafe, Bucho Grill and Restaurant. Nandito rin ang Tagpuan Food House, gayon din ang B Dega Bar and Grill, at ang Joyce Burger, Twisters Food Stall, ang Ayes Dinner, Kimochiko Food Cart, Kayaman din Food House, Minute Meal Canteen Offer na nag-offer ng Samgyup, Tita Vanji Food and Beverage Stall, ang Adams Food Hut, at meron pong so binubuo yung mga food and beverages ng mga establishmento o mga participating establishment dito po sa Marinduque Expo. Binubuo yan ng nasa 50 mga establishmento. Samantala, meron din pong 2 na tattoo services o nagbibigay o nagtatattoo dito po sa Marinduque Expo. Nandito po ang Sam Tattoo Services at ang Maki Ink Tattoo and Tattoo Supply. So yan po ang mga nakiisa para naman po dito sa Morionan 2023 and Agri-Tourism Trade Fair. Ngayon nga po isasagawa ang opisyal na pagbubukas ng Morionan 2023. At yan po ay pangungunahan ng atin pong Gobernador Presbitero Velasco Jr. Mamaya ay magbibigay po ng kanyang introduction of exhibitor ang ating PD Roniel Macatol ng DTI. Susundan po yan ng mensahe mula naman sa Presidente ng PCCI Marinduque Chapter na si Maria Cristina Josefina Tan. At susundan nga po ng inspirational message na ihahatid naman po ng ating Governor Presbitero Velasco Jr. At sa pagtatapos ay magbibigay po ng kanyang panghuling mensahe ang bukal ng 2nd District ng Lalawigan na si Bukal Danilo Red. Mayroon din po ditong music at band, kaya naman kayo po ay iniimbitahan na magtungo na at bumisita tangkilikin ang mga lokal na produkto na gawa nga po ng ating mga kababayang Marinduqueño at mabibilit matatagpuan sa Morionan 2023. At bigyan lamang po natin ng wrap-up habang hinihintay po natin na magkaroon at bumalik yung ilaw, sapagkat siguro sa dami ng mga establishmento na nandirito po ngayon ay nawalan ho ng supply ng kuryente itong bahaging ito ng Expo. Doon nakikita natin yung mga kabahayan at mga establishmento sa bayan ng Buwak ay meron naman pong ilaw. Siguro hindi lamang kinaya yung dami ng yung voltahe na kinakailangan na para dito kaya siguro bumigay yung ating supply ng kuryente. Kaya sa pagkakataon na sa mga oras po na ito ay medyo madilim ho ang ating paligid. Pero maya-maya nga po ay opisyal na po yung bubuksan at hinihintay lamang natin na maisaayos nga po itong technical problem na na-encounter natin ngayon dito po sa Marinduque Expo. At magbigay lamang po tayo ng wrap-up para sa ating mga kababayan sa ilang mga kaganapan na nagawa at naisagawa sa pagdiriwang nga po ng Araw ng Marinduque. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-103 taong pagkakatatag ng lalawigan ng Marinduque na may temang Puso ng Pilipinas, sama-samang pagkilos sa patuloy na pag-unlad. Nagsagawa po, ganap na 6:00 ng umaga ay nagkaroon po ng motorcade ang bawat bayan. Sa 6 na bayan po ay nagkaroon ng motorcade. Sinundan po yan, ganap na 8:00 ng umaga ay nagkaroon naman po ng banal na misa na pinangunahan nga po ng ating kaibigang pari na si Father Father Toti. At pagkatapos po niyan ay nagkaroon ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng Marinduque o wreath laying diyan sa harap ng Kapitolyo.
Pagkatapos po ng pag-aalay ng bulaklak ay nagkaroon naman ng pamamahagi, bago pala ang pamamahagi ng mga oxygen tanks ay nagbigay muna ng pahayag at nagulat po ang ating gobernador sa ating mga kababayan sa mga accomplishment, mga programs and services na ginawa ng provincial government sa nakalipas na mga buwan. So ngayon po ay bumalik na ang ilaw dito sa Marinduque Expo, kaya kitang-kita natin ang kasiyahan ng ating mga kababayan. Just that, nawala ulit, kaya naghiyawang muli ang ating mga kababayan. Nandyan na po ang music band at ang music o ang local band na magpe-perform po ngayong gabi. At nakahanda na po kanina. Tayo nga ay gustong-gusto ng sumayaw kanina. Apparently, nagkaroon nga lang ng technical problem. Kaya naman siguro sa mga ilang minuto lamang ay babalik na po ang supply ng kuryente dito sa lugar. So sa pagpapatuloy ho ng ating ginagawang pag-wrap up ng mga activity kanina, pagkatapos po ng ulat sa lalawigan ng ating gobernador, by the way nandyan din po at nagbigay ng kanyang mensahe ang ating speaker, Lord Alan Velasco. Ayun. So, yan, nagbigay din ng kanyang mensahe ang ating gobernador, ang ating speaker, Lord Alan Velasco. So, pagkatapos po nun, bandang hapon ay isinagawa na nga po ang pamamahagi ng mga oxygen tanks sa lahat ng mga barangay sa buong probinsya. At pagkatapos po ng pamamahagi ng oxygen tanks ay nagkaroon naman po ng fun run o yung tinatawag po na Sunset Fun Run. Na according sa ating organizer at OIC ng HRM office na si Mr. Blair Di Maano ay humigit 100,000 ang nakalap na pondo na ipamamahagi nga po doon sa kanilang benepisyaryo, napiling benepisyaryo. Pagkatapos ngayon nga pong gabi ay opisyal ng bubuksan nga po itong Morionan 2023 an Agritourism Trade Fair para naman po sa paghahanda rin sa ating nalalapit na Moriones Lenten Rites 2023. Kanina pa po natin pinipilit na hanapin ang atin pong OIC, si Mr. Blair Di Maano, sapagkat ako po ay nangako sa kanya na siya ay aking kakapanayamin dahil hindi po magkakaroon ng katuparan ang napakagandang mga activities na ginawa po natin sa pagdiriwang nga po ng Araw ng Marinduque kung hindi dahil sa napakasigasig na tulong at suporta, gayon din sa maasikasong paghahanda na ginawa ni Mr. Blair Di Maano, ang ating kaibigan mula naman po sa Human Resources Department o Human Resource Management Office ng lalawigan ng Marinduque. So tayo po ay pansamantala na magpapaalam mga kababayan sapagkat atin po nang sasaksihan ang pagbubukas nga po ng Morionan 2023. Mula po dito sa Marinduque Expo, dito sa Barangay San Miguel sa Bayan ng Buwak. Ako po si Romeo Matac Jr. nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the Go.